Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Kaibigan, welcome sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Isang oras tayong magsasama-sama para sa iba't ibang kuro-kuro at sa mga opinyon at komentaryo. Ito po niyang bang lingkod, Alasinto, nagsasabing isang malamig na hapon. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Central Mindanao, nakikinig sa atin ngayon sa North Cotabato. At saan pa ba? Sa Cotabato City. Nakatune in sa atin pati yung Tugigaraw as usual. Sa Cagayan Province, ang Jesus Miracle Crusade ay nakikinig sa atin. Buenas mga vecinos, na di aton programa El de Vosotros Paborito, alas 2 hasta alas 3. El Radyo Mindanao, wakilang ng RPN Ditopoleg Zamboanga. Malamig na malamig ngayon. Maganda at medyo umulan. Umulan kaninang umaga. So, tama yung weather forecast kagabi na uulan daw ngayong umaga. Sana makatulong yung pag-ulan mga kaibigan sa ating mga magsasaka. At importante ang tubig sa ating mga pananim. At ganoon din sa Zamboanga City Water District. Kailangan nila ng tubig para hindi tayo napapatira ng supply ng maruming tubig. Kaya maraming tao ang bumibili ng bottled water at mineral water sa mga different water station. Dahil ayaw nila uminom ng tubig mula sa gripo. Marami nagka-diarrhea, di ba mga kaibigan, itong taon lang, daan-daan. Dahil sa maruming tubig na lumalabas sa gripo mula sa Zamboanga City Water District. Panay-panay na naman ng blackout kaninang madaling araw. Naku, medyo mahaba-haba yung blackout. Bakit kaya? Hindi naman natin makuna ng statement itong Zamboanga City Electric Cooperative. Dapat pag merong blackout na ganyan, tawag kagad sa media upang ipaliwanag sa mga consumer, sa publiko, kung bakit nagkaroon ng blackout. Dito lang sa ating studio, patay sindi ang ilaw mga kaibigan. Kaya minsan naapektuhan yung mga computers namin, yung mga software namin nasisira, yung aircon, lahat. Pati yung recordings namin. Ngayon, pag nagkakaroon ng tripping yung line ng Samselco, hindi nila alam. Kung hindi patatawag yung aming production assistant sa Samselco upang sabihin na blackout, wala silang alam. Sabihin lang, blackout ba? Sige, manda kita man-check. Pa-check natin. So binabati natin uli yung ating mga tagapakinig sa Sultan Kudarat. At maraming nakikinig dyan. Napakalakas ng broadcast ng Radyo Mindanao dyan sa bayan ng Calamansig at sa mga kalapit na munisipyo. Itong sila Salvador, sila Ricky at everyday yan mga kaibigan, laging may pagbati. Kaya nakaabang sila pagdating ng alas 2. Nakatutok na sila sa kanilang radyo.
at magpapabati na at hindi naman natin sila nalilimutan. Kaya, maraming salamat sa mga taga Sultan Kudarat. Kila Salvador, Ricky, Kusain, Jamel, Toto, Uto. Sino pa bang mga mahilig na magpabati dyan? Sina galing niyang mga kaibigan kay Asing of Davao 7. Marami tayong mga kaibigan tausog dyan sa Sultan Kudarat. At siyempre sa Payaw, maraming nakikinig sa atin dyan. May pahabol pa. Si Kusain Mindo. Good afternoon, Kusain. At sa Payaw, at tuloy-tuloy pa rin ba yung illegal fishing dyan, yung blast fishing or whatever? I-forward na natin sa pulis yan upang matiktikan kung sino-sino yung mga involved sa illegal fishing dyan sa Payaw. Dahil inireklamo sa atin yan, mga kaibigan. At kailangan ma-actionan kagad yan. At sa Olutanga, maraming nakikinig sa atin sa Olutanga. Sa Olutanga National High School. At syempre sa Tungawan at sa Artilim, dyan sa Zamboanga, Sibugay. Sa Ipil, sa Sukgang, at sa Birds of Paradise. Maraming nakikinig sa atin ngayon at nagte-text. Good afternoon sa lahat ng mga taga-Ipil. At siyempre sa Kabasalan, sa Naga. At mamaya bigyan natin kayo ng mga pinaka-latest na balita. At yung ating mga malugod nating binabati, mga taga-Baliwasa dyan sa Zamboanga City. Good afternoon kila Elaine, Erica, Janelle, Bernardita. At siyempre sa number 1 na si Ramel Kamay. Ang greetings galing kay Alili, ang asawa ni Ramel. Sabi ni Alili, I love you, Ramel. Yee-hee! Alam niyo mga kaibigan, kanina tuloy-tuloy yung Senate hearing sa extrajudicial killings. At marami yung mga senador na nagtanong kay Kuya Bato de la Rosa. Nakakaawa tong si Chief PNP. Dahil, despite yung kanilang ginagawa, para sa kabutihan ng maraming mamamayan, itong pakikipaglaban sa droga. May mga sektor pa rin mga kaibigan ang pinalalabas parang sila ang kaaway, parang ang kapulisan ang may sala at siyang kini-question. Kaya kanina habang nagsasalita si Kuya Bato de la Rosa, mga kaibigan, nararamdaman natin yung kanyang sama ng loob. Although wala naman siyang direktang pinangalanan kung sino ito, pero alam naman natin lahat na hunguna rito si dating Chief Justice dating Department of Justice Secretary at ngayon ay Senator si Laila de Lima. At ito yung talagang masugid na kumukontra. At hindi naman wala naman ebidensya na may extrajudicial killings. Itong mga namamatay, mga kaibigan ng mga drug pushers ay biktima ng sarili nilang kasalanan. At yung mga iba naman ay lumalaban. Although inamin ni Kuya Bato de la Rosa na may mga kamalian din ng sila dahil tao lamang. At itong kamalian na to ay kanilang ginagawa ng paraan. Kaya nga mga kaibigan, talagang kailangan suportahan natin itong kapulisan. At mayroon sa ating nag-text, nagtatanong, good afternoon sir. Tanong ko lang po kung meron bang government agency na kapag araw ng holiday ay hindi binabayaran yung mga empleyado. Dapat yung reklamo yan sa Department of Labor and Employment.
Pag holiday, dapat bayad. Kasi pag pinapasok kayo ng trabaho, ay dapat bayaran kayo. Diba? No work, no pay yan. At pag hindi kayo binayaran, sumbong ninyo sa Department of Labor and Employment. O kaya sabihin nyo sa amin dito kung sinong kumpanya yan at bakit hindi kayo binayaran. Siyempre, pag nagtrabaho kayo, 8 oras sa isang araw, dapat bayaran yan. At kung sumobra naman kayo dyan, merong overtime pay yan. Last week, pinag-uusapan natin itong mga paglabag ng mga employers sa karapatan ng mga manggagawa. Dito sa Zamboanga, ang dami-daming mga empleyado ang nagre-reklamo. Ang dami natin natatanggap na reklamo dyan. Hindi sila pinapasweldohan ng maayos. Yung mga iba dyan, yung mga sa gasolinahan, dyan sa may, dito sa may, dito marami, 165 a day ang pinasasweldo sa kanila ng kanilang mga employer sa mga gasolinahan. Although, hindi naman lahat siguro. Pero dapat yan, mga kaibigan, ay nasa minimum wage na 280. Alam niyo yung problema kasi itong mga mayayaman na negosyante, ito pa yung kung sinong mayaman, siya pang pinakamaru. Siya pang pinakakuripot, siya pang pinakabarat. Talagang hindi natin malaman kung bakit masakit sa mga mayayamang employer na hindi magpasweldo ng naaayon sa batas. Talagang sino-shortcut nila. Alam niyo kung bakit? Kasi walang nagrereklamo. Magreklamo yung empleyado, sisibaking kaagad nila, tatanggalin. Yan ang problema dyan. Kaya siguro ang suggestion ko dyan, doon sa mga empleyadong sa tingin ninyo ay medyo ginugulang kayo ng mga empleyado, ng mga employer ninyo, magsama-sama kayo at mag-rally kayo sa harapan ng kanilang establishments. Kung sa hotel yan, gumawa kayo ng placards. Diyan kayo mag-rally. At tawagan ninyo yung media kung walang magawang paraan itong Department of Labor and Employment. At kung magreklamo naman kayo, tinanggal kayo, idemanda ninyo para makakuha kayo ng hustisya. Siguro sa mga establishment sa Zamboanga, siguro ang tingin ko dyan mga 70% ang hindi tumutupad sa wage law. Yung mga gasolinahan, 165. Minsan gagawa tayo ng random interview. I-record natin sa cellphone yung yung mga sagot ng mga ordinaryong manggagawa kung magkano ang kanilang tinatanggap at kung gaano na sila katagal. Dapat 280. Antimanong magtrabaho ka, dapat minimum wage ka na. Walang katotohanan yung dahil bago ka pa, eto 100 muna sweldo mo. After 3 months, magiging 150 sweldo mo. After 6 months, magiging 180 sweldo mo. Walang ganun. Walang ganun, mga kaibigan. Walang batas ang nagsasabing ganun dapat ang ipasweldo sa mga manggagawa. Kaya, marami tayong reklamo, nakakaawa naman. Lalo na yung mga umuwi sa malalayong lugar. Mabuti na lamang may mga kumpanya pa rin na tumutupad sa minimum wage law. Katulad nung KZZ. Ano pa ba? Yung Garden Orchids Hotel. Ano pa bang mga ibang kumpanya? Yung mga malalaking kumpanya. At yung mga ibang hotel nga dyan meron dyan, napakalaking hotel, hindi makapagpasweldo na maayos. Pati 13-month pay, wala. Naku po. Sobra namang kahamang kayo sa salapi. Alam nyo, mahirap yung masyadong swapang sa pera. At yung sinasamba ninyo kwarta. Dahil pag namatay kayo, di na nyo naman madadala yung kwarta ninyo. May iwan nyo lang yun sa pamilya ninyo. Kaya nga yung kabaong hindi nilagyan ng cabinet Kaya yung ataol, mga kaibigan, walang mga kahadiyero yan. Kasi pag namatay, katawan mo lang ang nilalagay dyan. Hindi mo rin kailangan ng magandang damit dahil mabubulok din yung damit tulad ng katawan lupa. Kaya, habang buhay tayo, ay kailangan maging maganda ang ating ginagawa sa mundong ibabaw. Tandaan niyo, mga kaibigan, ang salapi ay hindi Panginoon.
Maganda yung yung employer mo nakakatulong at hindi ka ginugulangan. Dahil pag ginugulangan mo ang isang empleyado o mga empleyado, hindi mo ma-expect ang loyalty niyan. Kung nasa hotel industry ka, nako. Pag hindi mo pinapasweldo yung mga empleyado na maayos, instead na 280, binibigay mo 200 lang o kaya 180. Nako. Siguradong minumura kayo ng mga empleyado. Siguradong ninanakawan kayo niya. Yung mga kutsara, mga tinidor, siguradong nawawala yan. Sinisira ng mga empleyado dahil sa galit. Alam niyo yun ang problema. Mayaman na yung amo ninyo, hindi pa makapagpasweldo ng maayos. Itong Department of Labor and Employment, siguro may ginagawa naman sila, kaya lang kulang. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi umaaksyon ng Department of Labor and Employment dahil sa ahensya ng pamahalaan may kanya-kanya silang mga functions. At ang dapat tignan dito yung karapatan ng mga manggagawa. Ang problema, hindi ka makapagbuo ng union o union dito sa mga employers dahil kapag nalaman ng mga employers na nagtatayo ka ng union, sisibaking ka. Ayan ang problema dyan. Kaya, ang advice natin sa mga empleyadong tinanggal o hindi nakakatanggap ng maayos sa sweldo, isumbong ninyo sa amin at kami ang magdudulog niyan, mga kaibigan, sa Department of Labor and Employment. Kasi nagtatrabaho ng maayos sa mga empleyado. Imagine, from hand to mouth yung kanilang pang-araw-araw. Kung ano yung kinikita nila sa araw-araw, yun din ang kanilang ginagastos. Hindi naman, pag hindi sila nagtrabaho ng isang araw, di ba? Hindi rin makakakain ng isang araw yan. Yan lagi ko sinasabi sa aking pamilya. Kailangan magtrabaho araw-araw. Kasi pag tumigil ka ng trabaho sa isang araw ka rin hindi makakakain. Alam mo, mga working class talagang dapat kayod talaga. Sobrang kayod. Kasi pag ikaw ang padre de pamilya o kaya pag ikaw isang magulang lang ang nagtatrabaho, napakahirap. Sa panahon ngayon, dapat mag-asawa nagtatrabaho. Dalawa, hindi pwedeng isa. Kasi pag isa, kulang talaga. Lalo na pag meron kayong anak, marami anak ninyo, naku po. Problema yan. Kunyari, sa isang pamilya, meron kayong kunyari 5 anak. Tapos yung lalaki lamang nagtatrabaho, yung babae nasa housewife. Paano mo naman bubuhayin yung 5 anak at isa pang yung asawa mo at kayo kung sumisweldo ka ng 200 isang araw? Di ba? So, siyempre, bawat saing niya siguro, kung medyo malalaki na yung mga bata, bawat saing niyan, 1 kilo. Ilang beses magsasaing? 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 1 kilo sa gabi. Magkano ang kilo ng bigas? Pinakamababa, 40 siguro o 35, NFA rice. So palagay na lang natin para medyo masarap yung bigas, 50 kilo. So 150 na yan. Sumisweldo ka ng 200, may 50 ka pa. Pang-ulam sa breakfast, ulam sa lunch, ulam sa dinner. Pamasahe mo pa. Talagang hindi kasya. Kung magkasakit pa yung anak mo, naku po, problema yan. Wala kang malalapitan. Alam niyo mga kaibigan, itong sinasabi natin, dahil talagang kailangan magtrabaho, kailangan magsipag, kailangan magtiyaga. Kasi kung hindi natin gagawin ito, magugutom tayo. Walang milagro. Kahit magdasal ka ng 1 linggo, walang milagro dadating. Yung pagkain, hindi manggagaling sa kisame. Hindi manggagaling sa ulap o sa kalangitan. At lalong hindi lalabas yan sa mga santo-santong kahoy at bato. Kailangan natin magtrabaho. Yan ang sinasabi natin. Hindi makukuha ang gutom. Hindi ililipas ang gutom sa pamamagitan ng dasal. Kailangan magkumayod ng maayos. Kaya nga, lalo na yung maraming anak, naku po, pag nagkasakit, problema yan. Dahil pagpunta mo sa, kunyari, dyan sa Zamboanga City Medical Center, o kaya sa anumang pampublikong pagamutan, kung wala kang pera, ibibili mo ng gamot? Kasi alam niyo naman, pag wala ang isang tao, walang pera, wala talagang tutulong.
Kahit yung mga kamag-anak niya, hindi tutulong niya kasi may pamilya rin eh. Lalo na pag, yung mayayaman nga, sila nag-aaway dahil sa salapi eh. So, anong tulong ang may expect mo dyan? Wala. So, ang dapat mga kaibigan ay pag-igihin natin, mahalin natin yung trabaho natin. Marami kasing mga empleyado rin, medyo tamad eh. Kailangan pag-igihan natin ang trabaho upang walang puna ang mga employers at mga boss ninyo. Kasi, kung hindi kayo magtatrabaho, magugutom tayo. At kung mayroong pagkakataon na mag-ipon. At kung hindi kailangan gumastos, ay magtipid na lamang. So yan ang ating advice. Kung may mga empleyado na nagrereklamo, bato ninyo sa amin yung mga reklamo ninyo at kami ang magsusulong yan sa Department of Labor and Employment. Minsan interviewin din natin itong DOLE. Kaya maraming mga Pilipino ang nag-a-abroad. Pagdating sa abroad ng mga babae, domestic helper. Putrages, pagdating pa sa Saudi Arabia, gagahasain pa ng itong mga hayop ng Arabong amoy kambing. Di ba? Yung kailan lamang, yung nabalitaan natin, isang Pilipina na domestic helper, wala pang isang buwan sa Saudi Arabia. Ginahasa siya ng hayop na Arabong amo niya. Paulit-ulit siyang ginahasa. Tapos binugbog pa. Nung nakatakas siya, okay na sana, nasa embahada na. Nakita niya yung amo, di inatake sa puso. Nakomatos, tapos kinalaunan mga kaibigan, namatay yung babae. Kawawa naman, maganda pa naman. Kaya dapat itong ating pamahalaan ay tignan maigi yung mga wag na tayo magpapadala ng mga domestic helper sa Saudi Arabia. Dahil yung mga Arabo dyan, mga gutom sa sex eh. Ultimo nga lalaking Pilipino, nire-rape nila. Basta walang bigote, medyo makinis ang mukha at gwapo. Nire-rape ng mga Arabo yan. Kaya dapat magkaroon na tayo ng ban sa pagpapadala ng mga domestic helpers sa Saudi Arabia. Dahil mas maraming problema ang Saudi Arabia, mga kaibigan, lalo na pag itong mga katulong imagine, dahil yung mga babae sa Saudi Arabia, mata lang ang makikita mo eh. Hindi mo makikita yung mga kamay-kamay niyan. Yung mga Pilipina, pagdating dyan hindi naman sanay magsuot ng kung ano-ano. Kaya nauulol itong mga Arabo, makakita ng katulong na babaeng Pilipina, naglalaway na yan, bumubula yung bibig siguro. Para mga asong ulul. Mga walang hiya tong mga abusadong Arabo. Dahil hindi nakakatikim yan maliban sa kanilang asawa. Kaya karamihan mga katulong na kinukuha, yun ang talagang nire-rape nila. Pagka ni-rape nila, i-rapin pa ng mga kapatid, ng mga ibang kaibigan, ibibenta pa nila. At kung magsusumbong yung domestic helper, bubugbugin nila at aakusahan na nagnakaw ng mga alahas. Sino naman paniniwalaan ng mga pulis sa Saudi Arabia? Di ba yung Arabo paniniwalaan nila? Kasi siyempre, may karapatan ng Arabo para sa kanila. Kaya itong mga ulul na to talagang dapat ipagbawal ang pagpapadala ng domestic helper dyan sa Saudi Arabia. Kaya nga itong si Labor Secretary Silvestre Bello galit na galit nung nabalitaanan niyang inatake sa puso yung Pinay DH dahil nakita yung walang hiyang amo. Tak na itong hayop na Arabong to, hindi ka pa mamatay, leche ka. Mabuti pa magpadala kayo sa Hong Kong. Sa Hong Kong marami mga Pinay dyan. Pero tandaan dyan mga kaibigan, mahirap din ang buhay sa Hong Kong. Dahil kailangan mo rin gumastos dyan. Magkano lang ang sweldo sa Hong Kong? Siguro pag Pilipina domestic helper ka, pinakamababang sweldo, mga 15,000. So depende na kung anong gagawin mo. Kung magsa-sideline ka ba pagdating ng day off mo. Kaya marami kayo nakikita, mga Pilipina nagsasama-sama sa mga park tuwing day off. At yun lamang ang kanilang kasiyahan. O
O kaya pwedeng magtrabaho sa Singapore. Ayan. Dahil ang mga bansang yan, kakonti ang kaso ng mga panggagahasa sa mga Pilipinang domestic helper. Dito sa Zamboanga, ako, grabe. Kaya kahit sa lalawigan ng Sulu, di ba? Tawi-tawi, yung mga taga-ibang lugar, mga taga-Cebu, taga-Luzon, bibiktima ng human trafficking. Sasabihin nako, merong trabaho sa Malaysia. Pagdating naman sa Malaysia, nako, wala ang mga pasaporte, ang bagsak nila, dancer, prostitutes. Kung medyo maalat-alating ka rin, nako, baka hindi ka na makabalik ng buhay. Dahil lang tumatarantado sa mga Pilipina at sa mga Pilipino na biktima ng human trafficking sa Malaysia, mga Pilipino rin Kaya dapat talagang bigyan pa ng ngipin yung batas laban sa human trafficking, bigyan ng mas matinding parusa. Kasi yung human trafficking, mga kaibigan, ako talagang yung mga inosenteng Pilipino at Pilipina ang nabibiktima niya. Karamihan mga babae. Di ba? Tinakil natin ito ng isang araw. Pupunta sa mga probinsya at sasabihin na kailangan nila ng mga waitress. O kaya waitress sa hotel o kaya mga sales personnel sa isang malaking tindahan. Diba? O kaya mga domestic helpers. Itong papangakuan ng sweldo na kunyari ang sweldo mga 5,000 ringgits. Magkano yan? Times 12 pesos. Di napakalaking halaga yan at may engganyo ang mga magulang na mga babaeng i-recruit na mga yan. Mag-iiwan pa ng pera yung mga iba. Mag-iiwan ng mga kunyari 1,000, 2,000 para advance sa sweldo. Pero pang come on lang yan, pang gancho yan. Para payagan ng pamilya o mga magulang ang kanilang mga anak na babae na sumama sa Malaysia. Pagdating mo ron, wala ka namang papeles, wala kang passport. So, common sense lang yan. Paano mo sasabihin na legal yung pagpunta mo sa ibang bansa? Kung wala kang passport. Ano meron? Saan? Oo. May gera ngayon sa Basilan, mga kaibigan. Yung Special Forces, kanina nakatanggap tayo ng balita. At binabakbakan ng... akala ko ba, meron silang press release dyan isang araw. Yung last stronghold ng Abu Sayyaf was captured by the Philippine Army. Ngayon, tuloy-tuloy. Alam niyo yung stronghold, pag buong Basilan na stronghold ng Abu Sayyaf yan. Kaya kung medyo mabagal ng tugon ng militar dyan, talagang delikado. Dahil pag nagkaroon ng giyera sa Basilan, damay ang Zamboanga. Di ba, mga kaibigan? Mabalik muna tayo dun sa mga human trafficking. Kaya tandaan rin niyo, mga kaibigan, pag may nag-ikot-ikot at nagre-recruit ng mga Pilipina, sasabihin na cultural performer o kaya mga waitress sa mga hotel, huwag kayo maniniwala. At walang katotohanan yan. Lalo na pag sasabihin nilang, kami nang bahala sa passport mo tsaka sa visa. Ang gawin niyo hulihin niyo yung taong nagre-recruit, dalhin niyo sa himpilan ng pulisya o kaya sa barangay kapitan. Sabihin niyo, itong taong to nagre-recruit mga babae, nagre-recruit ng mga trabahador upang maimbestigahan niya at kung talagang may kasalanan ibilangguyan, sampahan ng kaso. So yan ang ating mga kaibigan. Commercial ba tayo? Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines
News Network, Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, alas 2:30 impuntos sa buong kapuluan. At kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa RPN Zamboanga at 1008 sa inyong AM band. At napapakinggan tayo live sa malaking bahagi ng Southern Philippines, hindi lamang sa Zamboanga. Dito lang ang aming studio, pero ang broadcast natin malawak. Malawak at sa sobrang lawak ng ating broadcast ay umaabot tayo sa Tugigaraw via the shortwave radio. Papakinggan tayo sa Central Mindanao, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Sabah, napapakinggan tayo dyan sa Sabah. So yan mga kaibigan, ang ating mga paalala. Pag merong mga nagre-recruit, nako, mag-ingat kayo dahil racket yan mga kaibigan. Dahil walang mga sapat na papeles yan. Kung walang mga papeles yan, ano ang kanilang karapatan na mag-recruit ng tao. Kaya huwag kayong magpapauto. Naku po, pag kayo nagpauto, sinong kawawa niyan? Dahil pag nasa abroad na tayo at wala tayong sumabit tayo dun, wala tayong papeles, mahuhuli tayo ng otoridad at problema yan mga kaibigan. Di ba? So yun ang tinitignan natin. Kailangan lagi tayo mag-ingat. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, naku po, malaking problema yan. Sino ang tutulong sa atin? Pag naging biktima tayo ng itong human trafficking. Meron tayong tuloy-tuloy yung tanggap natin. Meron tayong natanggap na text mula sa Basilan. At sinasabing mahigit na tatlo na yung kumpirmadong patay na sundalo mula sa Special Forces at isang CAFGO rin ng casualty sa tuloy-tuloy na bakbakan dyan sa bayan ng Tuburan. Kanina merong isang balita na, di ba, isang civilian, isang babae ang hagip ng bala. Ako po. I-spare the civilians. Pag itong gera, nako mga civilians, dapat lumikas na kayo. Pero nalalaman naman yan dahil bago magkaroon ng bakbakan marami ang balitang lumalabas. Kaya yung mga civilian hindi pa nagsisimula yung bakbakan lumilikas na sila. Sana nakikinig si Governor Saliman sa atin. I'm sure na maraming nakikinig sa Basilan. Sana matawagan tayo dito at mabigyan tayo ng update dyan sa lalawigan ng Basilan dahil ongoing yung bakbakan mga kaibigan. Actually, kahapon pa kagabi nagsimula. May sporadic fighting na kahapon. At kung gusto nyong magbigay ng ating mga updates dyan sa Basilan, maaari kayong mag-text 0995-520-2358 at 0947-482-3453. Yan ang ating Radyo Mindanao text line dito sa RPN DXXX Zamboanga. Ulitin natin yung mga text line natin na yung gustong mabigyan tayo ng update o kaya kung meron kayong mga announcements at mga pagbate o kaya kung gusto niyo maglagay ng advertisement sa amin sa Radyo Mindanao ay maaari kayong mag-text as 0995-520-2358. Ulitin natin 0995-520-2358. At sa Smart ay 0947-482-3453. Ulitin natin 0947-482-3453. Ayan ang ating text line mga kaibigan. So kailangan mag-ingat tayo. Siguro by this time naghahanda na yung municipal government at yung provincial government sa Basilan na magbigay ng tulong sa mga mga sibilyang nagsilikas diyan sa Tuburan.
napepeste dyan yung mga sibilyan. Yung mga bata, naku po. Yung mga bata, anong mga walang kamuang-muang yan, di ba? Sila ang sasabit yan dahil unang-una, hindi nila kayang ipagtanggol yung sarili nila. Pangalawa, magugutom yan. Anong papakain mo dyan kung wala sila sa mga bahay nila? Habang yung mga magulang nila nagsisikap na sila ay protektahan. So lahat ng mga kaibigan dapat isaalang-alang natin. Walang taong gusto ng giyera. Dahil unang-una napakahirap ng giyera. Itong gerang to walang maibibigay na maganda yan sa bawat isa. Sa sibilyan, sa militar, sa pulis, sa lahat, sa gobyerno. Pero pag tatanungin natin, lahat may pinaglalaban. Ano ba talaga ang pinaglalaban natin? Patayin ang bawat isang Pilipino? Pare-parehong Pilipino yan So yun ang problema. Ang kawawa dyan tayo dahil kapwa natin Pilipino ang naglalaban-laban. Alright, greetings muna tayo. Binabati natin yung ating mga Pilipinong kababayan dyan sa Sandakan, sa Sabah, Malaysia, na sina Erwin, Nestor at Junior Apa, Kavar kamu semua di situ. Kami rindu sama kamu situ, baik-baik kamu di situ. Greetings coming from Alili. Tama ba yan, Alili? Nagkakapilipit na yung aking dila. Okay, good afternoon sa mga sabi ni Alili, binabati niya yung mga kapatid niya dyan sa Sandakan, Sabah, Malaysia. At napapakinggan tayo dyan. Ang lakas ng dating natin dyan. So binabati natin sina Erwin, Nestor at Junior Apa, Kabar kamu semua di situ, kami rindu sama kamu situ, baik-baik kamu di situ. Greetings coming from Alili. At syempre, binabati natin ang ating mga kapatid na tausug. Assalamualaikum mga tayo manghudnako sa Maimbong, sa probinsya ng Sulu. At napakalakas ng ating broadcast. Alam nyo, ang ating Radyo Mindanao dito sa RPN Polex Zamboanga, napakalakas talaga sa lalawigan ng Sulu. Dahil nasusundan nila yung programa natin. Kaya binabati natin ang lahat ng mga, hindi lamang taga Maimbong, sa lahat na rin, lahat ng tausug dyan sa Sulu Province. Sa Maimbong, good afternoon kay Mayor Samir Tan. Napakasipag ditong si Mayor Samir Tan. Bukod sa napakasipag at napaka-workaholic, talagang heartthrob pa nga, ika nga. Talagang pabling na pabling itong si Mayor Samir Tan. Gwapo isang panagmana itong si Mayor Samir Tan, kundi sa ama niyang si Sakurtan. Gwapo na, masipag pa. At good afternoon din kay Governor Toto Tan. At sa lahat ng mga empleyado ng provincial government. At good afternoon. Assalamualaikum. So yan mga kaibigan, at maraming salamat sa mga nag-text sa atin at bumati dyan sa Sulu Province, sa Maimbong, sa Pangutaran. Malakas tayo dyan. So pag meron kayong gustong i-anunsyo, i-text nyo lamang dyan sa Sulu Province. At I'm sure na maganda ang lagay ngayon ng Sulu sa liderato nitong si Governor Toto Tan. Napakasipag dyan mga kaibigan. Sa ngayon mga kaibigan ay tuloy-tuloy pa rin ang peace negotiations sa pagitan ng
National Democratic Front of the Philippines o ng Communist Party of the Philippines sa ating pamahalaan na ginaganap dyan sa Oslo, Norway. Nagsimula ito from ang peace talks ay from August 20 hanggang August 28. At ang problema, bago nagkaroon ng peace talks, nagdeklara ng unilateral ceasefire ang New People's Army sa buong bansa. Isang linggong ceasefire yan habang tuloy-tuloy yung pag-uusap. So yung kanilang effect ng kanilang ceasefire isang linggo rin. Ngayon, sabi ng CPP-NPA at ng NDFP, pwede nilang habaan, mga kaibigan, yung ceasefire. Pero may kondisyon. Itong matindi. Ang kondisyon ng mga rebelde, mga kaibigan, ay palayain ang lahat ng mga rebeldeng komunista na nakabilanggo. Kasama na dyan yung mga aktivista na ang tawag nila ay mga political prisoners. Mahigit 500 yung dinidemand ng CPP-NPA sa pamahalaang Duterte na palayain. Kung gusto ng pamahalaan na pahabain pa't palawigin ng NDFP yung ceasefire. Hindi naman natin alam, kaibigan, kung papayag ba ang si Tatay Digong Duterte na palayain ang lahat ng lahat ng mga rebelding nakabilanggo at yung mga aktivista na may kinalaman sa CPP-NPA. Dahil once na pinalaya niya, mga kaibigan, goodbye na. Balik na sa bundok yan, bakbaka na naman yan pag bumagsak ang pag-uusap. Yung pinakawalan nilang, yung huling pagpapakawala nila sa dalawang senior leaders ng NPA, itong mag-asawang Benito at Wilma Chamson. Ako. Yan ang hiningi ng mga rebelde upang makadalo raw, makasama sa pag-uusap. Pero alam naman ng lahat na yung hiningi nilang pagpapalaya sa dalawang leader ng NPA, lang yan, strategy para makalabas sa bilangguan, makapunta sa Oslo, Norway, at hindi na muling babalik sa Pilipinas. Di ba? Kung bumalik man sa Pilipinas yan, ang diretso niya sa bundok, magtatago uli yan. At kung palayain mo naman ang lahat ng political prisoners na mahigit 500, ganoon din ang bagsak niyan, balik uli yan sa bundok. At pag nakabalik na sa bundok yan, marami nang hihingiin ng mga demands ang rebelde. At kung hindi ito maibigay ng pamahalaan, bagsak ang peace talks, so giyera na naman. Hindi mo na may babalik sa bilangguan yung mga political prisoners at yung mga rebeldeng pinakawalan upang maging bahagi ng peace panel ng CPP-NPA. Yung hinihinging demand ngayon, mga kaibigan, initial pa lang yan. Initial pa lang yan, yung release sa mga political prisoners. Dahil pag na-release na ng pamahalaan itong mga political prisoners, ang hihingiin naman niya sigurado isang coalition government. Ako po. Yung mga imposible ang hihingiin ng mga rebelde. At pag nangyari yan, sasabihin ni Tatay Digong, hindi pwede. No? There's no way that you can have a coalition government. Kasi sinabi na ni Tatay Digong yan. Nung bago-bago pa siya sa pagkapangulo. Hiniling ng mga rebelde na magkaroon ng coalition government ang komunista. Sabi ni Tatay Digong, imposible yan, hindi pwede yan. So, yun ang issue dyan. Diba? So, abangan natin, mga kaibigan, kung ano ang mangyayari dyan sa negosasyon. Kasi maraming maraming issue yan, mga kaibigan, maraming agenda ang peace negotiation. At mahaba yan. Kabilang sa mga pinag-uusapan ngayon, mga kaibigan, sa Oslo ay yung affirmation ng mga previously signed agreements between the Philippine government and the National Democratic Front.
At kasama sa mga agenda yung tinatawag na accelerated process for negotiations, including the timeline for the completion of the remaining substantive agenda for the talks. Ano-ano ito? Ito yung socio-economic reforms. Ito yung political and constitutional reforms, and yung end of hostilities and disposition of forces. Ayan ang magiging pinakahuli, yung end of hostilities and disposition of forces. Pero tandaan niyo mga kaibigan, hindi maaaring hindi isuko ng mga rebelde ang kanilang armas. Tulad ng ginawa ng pamahalaan sa MNLF. Sa Moro National Liberation Front, nagkaroon ng peace agreement at pinayagan sila na hawakan din nila ang kanilang armas. At dahil sa peace agreement na yan din ang hinihingi ng Moro Islamic Liberation Front na lumagda ng interim peace deal sa pamahalaan noong 2014. Pag sinabing interim peace deal mga kaibigan ay hindi totally yan. Tigil putukan, may ceasefire, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap. Dahil lang ginigiit ng Moro Islamic Liberation Front ay maipasa yung bangsa Moro Basic Law. At sabi nga ni Murad Ibrahim, yung pinuno ng MILF, ay hindi nila i-revisit itong BBL. Kahit pa nireject na ito ng nakaraang kongreso. At ngayon ay muling binubuhay ng pamahalaan. At ang isa pang agenda mga kaibigan sa peace talks sa Oslo, Norway, itong reconstitution ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees or JASIG. Itong JASIG mga kaibigan, ito yung kasunduan sa pagitan ng mga rebelde at ang pamahalaang Duterte na magdadagdag. I'm sure ang hinihiling dito ng mga rebelde ay madagdagan yung bilang ng mga kasapi nila na mabigyan ng JASIG o itong safety and immunity guarantees. Ibig sabihin na hindi sila maaaring hulihin ng militar, ng otoridad, ng polis at ng lahat ng mga law enforcement agencies hanggang tuloy-tuloy yung pag-uusap. So kunyari itong si Benito at William Chamson, pawang mga senior rebel leaders, ay maaari silang bumalik man sila sa bansa, ay maaari silang mamasyal sa KCC Mall. Maaari silang pumunta sa Mall of Asia at mamasyal nang wala silang pangamba na sila ay huhulihin dahil sa kasong rebellion o kaya sa kasong murder. So yan ang bisa ng JASIG. Habang may peace talks, so immune ang mga rebelde, ang mga leader ng mga rebelde at mga members ng peace panel mula sa pagkakahuli ng mga otoridad. At yung ngayon ang hinihingi ng, di ba, kanina sinabi natin, ang isa pang hinihiling ng mga rebelde ay ang amnesty proclamation for the release of all detained political prisoners sa bansa. At ito ay subject mga kaibigan sa concurrence ng Kongreso. So yan ang pinag-uusapan, pati yung ngayon, yung mode of interim ceasefire. So yan ang mga agenda at hanggang ano pa yan, hanggang 28 pa. So tignan natin na masyado pang maaga upang mag-conclude ang pamahalaan kung ano ang kalalabasan mga kaibigan ng pag-uusap. So habang nakikipag-usap sila, so binabantayan naman natin mga kaibigan kung ano yung kanilang ginagawa. Upang mabigyan natin ng update yung publiko tungkol dito sa pag-uusap. Maraming maraming trabaho talaga si Tatay Digong dahil bukod sa pakikipag-usap sa mga rebelding komunista, nandiyan pa yung Moro National Liberation Front. Nandiyan pa yung Moro Islamic Liberation Front. Na gusto ng Pangulo na magsama yung MILF at MNLF at pag-isahin yung kanilang hinihingi. Ang problema, ayaw naman ni Maas Nur Miswari sa MILF dahil any agreement ng pamahalaan sa Moro Islamic Liberation Front ay sigurado makakaapekto sa September 1996 Peace Accord na pinirmahan ni Maas sa pamahalaang Ramos.
Kaya nga naghimagsik itong si Maas dahil hindi tinupad ng pamahalaan yung mga probisyon ng 1996 Peace Agreement. At isa dito mga kaibigan, yung Mini Marshall Plan sa Mindanao. At ang livelihood assistance at trabaho sa lahat ng mga members ng MNLF. Ngayon natagdagan pa ng kaso dahil yung kasong rebellion na isinampa nila kay Maas in connection to the attacks sa Zamboanga na binansagang Zamboanga Siege. So yan ang mga dapat nating tignan mga kaibigan. So napakalaking problema. Diba? So sa ngayon mga kaibigan ay tuloy-tuloy pa rin yung Senate inquiry dito kay sa PNP in connection dito sa mga namamatay ng mga drug pushers. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetana, nung panahon ni Pangulong Benigno Aquino, maraming namamatay sa krimen. Marami ang nasasawi sa krimen. Ngayon ang namamatay puro mga may kinalaman sa droga. Bakit ang daming reklamo? Nung panahon ni Pangulong Aquino, walang ganong klaseng reklamo. Ngayon nga, yung crime statistics mga kaibigan, bumaba pa. Ngayon, 20 araw-araw na lamang ang mga nasa crime index. Nung panahon ni Aquino, mahigit 30 o 35. Diba? So, yun ang isa sa mga dahilan dyan mga kaibigan. So, kaya nga, yung suporta dito kay Tatay Digong, napakalaki. Dahil alam ng publiko ang sinseridad ditong si Tatay Digong at itong si Kuya Bato de la Rosa. So, tignan natin yan mga kaibigan kung paano at upang masundan natin. Dahil maraming inaasikaso ang Pangulo. Yung pakikipaglaban sa droga, yung ekonomiya, lahat, infrastructure project. Kaya nga pinag-resign niya lahat ng mga presidential appointees, di ba? Para magkaroon siya ng sapat na panahon at malinis mula sa korupsyon itong ating pamahalaan. So yan mga kaibigan, importante. So kailangan natin ng suporta. Suportahan natin si Tatay Digong at suportahan natin si Kuya Bato de la Rosa dito sa pakikipaglaban sa droga. Pero mga kaibigan, wala na tayong oras. Patapos na naman yung programa natin. Nais natin magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, lalo-lalo sa Sulu, kila Governor Toto Tan, kila Mayor Samir Tan sa Maimbong, assalamualaikum, magsukol. At siyempre sa Central Mindanao, sa Sultan Kudarat, sa Calamansig, si Asing ng Davao 7, sa North Cotabato, Kadapawan at Coronadal. Maraming nakikinig sa atin dyan at hanggang bukas mga kaibigan. Pero bago kami magpaalam, bibigyan namin kayo ng magandang tugtugin dahil malapit na yung ating Kapaskuhan. Sa kabila ng gyera, kailangan tuloy-tuloy yung kaligayahan Jackson of the Jackson ng mga Pilipino. A happy holiday to all. Hanggang bukas mga kaibigan. Sa muling pakikinig dito sa Radyo Mindanao. Ito po ang inyong banglingkod, Alasinto, para sa Radyo Mindanao, sa aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, at sa RPN Justo Polag Zamboanga, kay Manager Philip Aboy, sa aming technician si Nino C. Hanggang bukas mga kaibigan, I love you, Mama Chup Chup.